Good day! Dry steering, good or bad? Para sa ating sasakyan at sa ating pagmamaneho. Sasagutin natin yan in this episode of Fix It Dennis. Dry steering, masama o mabuti para sa pagmamaneho at sa sasakyan? Kung matagal ka nang sumusubaybay sa channel ko, malamang ay nakita mo nang ginawa ko ang dry steering. Basically, ito yung pag-ikot sa ating manibela papunta sa kaliwa at kanan habang nakahinto ang sasakyan. Maraming nagsasabi na masama daw ito para sa sasakyan at sa pagmamaneho. Pero ang totoo, may benefits kang makukuha sa paggamit nito depende sa sitwasyon at di naman talaga ganun kasama para sa sasakyan at sa ating pagmamaneho ang dry steering. Pointing out na di mo ito ginagawa ng madalas at sa mga pagkakataon na di naman talaga kailangan. Hindi recommended na gawin ng dry steering ng madalas dahil maaari itong pagmulan ng unnecessary wear and tear sa mga unahang gulong at sa suspension parts ng ating sasakyan. Pero may mga pagkakataon na nakakatulong ang dry steering sa ating pagmamaneho. Kagaya na lamang ng pag-execute ng turning maneuvers like U-turn, 2-point turn, 3-point turn at 5-point turn. Mas madali mong ma-execute ang mga turns na ito kapag gumamit ka ng dry steering. Ang masikip na kalsada na kailangan ng 5-point turn ay kayang gawing 3-point turn kung gagamit ka ng dry steering. Sa mga ganitong sitwasyon ay makakatulong ang dry steering upang magawa natin ng maneuver ng mas efficient at effective. Nakakasama lamang ang dry steering kung ito ay gagawin mo ng madalas kahit hindi naman kailangan. For example, lalabas ka sa kalsada mula sa pagkaka-parallel park at maluwag naman pero nagda-dry steer ka pa din. Sa mga ganitong pagkakataon nakakasama ang dry steering dahil wala ka namang nag-gain na benefit while doing it. Pero let's say masikip ang parking. Makakatulong ang dry steering upang makalabas ka sa parking ng mas maayos. At isa pa, and I think this is important to mention, na yes, may wear and tear na dala ang dry steering sa mga particular na parts ng ating sasakyan like sa unahang gulong at suspension components, pero minimal lamang ito at di ganun kalala kagaya ng sinasabi ng iba. May dalawang klase ng pag-dry steer. Una, tinatawag ko itong free dry steering. Ito yung pag-dry steer na di ka nakatapak sa brake pedal at di rin naka-engage ang handbrake ng iyong sasakyan. Meaning, freely makakapag-adjust ang iyong sasakyan habang nagda-dry steer ka. Pangalawa, ito naman yung tinatawag kong restricted dry steering, na kung saan ay nakatapak ka sa brake pedal habang nagda-dry steer or naka-engage ang iyong handbrake. Dahil kung gagawin mo ito, ay di makakapag-adjust ang iyong sasakyan habang nagda-dry steer ka. At ito yung klase ng pagda-dry steer na talagang nakakasama sa sasakyan kasi pinipigilan mo ang iyong sasakyan na makapag-adjust ng tama. Ngayon, baka lang may magtanong, paano gagawin ang free dry steering sa uphill at downhill? Kung uphill at downhill ay pwede ka namang gumamit ng foot brake habang nagda-dry steer sa pamamagitan ng pag-release ng bahagya upang magkaroon ng sasakyan ng pagkakataong makapag-adjust habang nagda-dry steer ka. Tandaan lamang na maging maingat kapag ginagawa ito lalo na kung may ibang sasakyan na maaari mong tamaan kung biglang umabante o umatras ang iyong sasakyan. Kaya tandaan na gumamit lamang ng free dry steering kung kinakailangan dahil too much of everything is bad. Okay, so kung malayo naman yung distansya natin sa sasakyan na nasa unahan, maluwag yung espasyo natin, pwedeng hindi na tayo gumamit ng dry steering. Kasi meron tayong sapat na espasyo upang may maniobra natin or makabig natin yung ating manibela palabas ng kalsada na habang pinapaabante natin unti-unti yung ating sasakyan. So makakalabas tayo ng mas maayos. At hindi na natin kailangan gumamit ng dry steering. Gawin natin yan. Okay, ang maling paggamit ng dry steering, ito yung maluwag na nga yung espasyo or sapat na yung espasyo mo sa sasakyan na nasa unahan at kaya mong i-maneuver palabas ng kalsada yung iyong sasakyan na hindi ka gumagamit ng dry steering pero dina-dry steer mo pa rin. So ito yung maling paggamit ng dry steering. Papakita ko sa iyo yan ngayon. Paalala lang, kaya ako ginagawa ito sa video na ito para mas maintindihan mo yung ipinapaliwanag ko. Okay ka, fix it?
Okay mga ka-fixed, so sa ganitong situation na masyado tayong malapit sa sasakyan na nasa unahan, kailangan natin gumamit ng dry steering. Kasi there's no enough room para habang iniikot natin yung manibela natin palabas ng kalsada, ipinapaabante natin unti-unti yung ating sasakyan. So sa mga ganitong situation, nagiging beneficial ang dry steering. Okay, gawin natin yan. Di ba mas maayos tayong nakalabas ng kalsada? Hindi na natin kailangang i-atras abante yung ating sasakyan. Okay, which is sa mga ganitong pagkakataon na masyado tayong malapit sa sasakyan na nasa unahan, tapos hindi tayo gagamit ng dry steering, medyo mahihirapan tayo ilabas yung ating sasakyan. So ganito yung mangyayari. Wala, aabutin ko yung sasakyan na nasa unahan, kaya ang mangyayari tuloy, i-atras ko pa yung ating sasakyan. Bago tayo makalabas ng kalsada. Which is nagawa ko sana na mas madali kung nag-dry steer tayo. So sa mga ganong pagkakataon, napaka-beneficial ng dry steering, no? Kung mapapansin ninyo. So mas madali mong mailalabas yung sasakyan sa tight parking space, sa tight parallel parking space kung gagamit tayo ng dry steering. No? As long as hindi naka-handbrake at hindi mo rin tinatapakan yung brake habang nag-dry steer ka, hindi yun ganong makakasama sa iyong sasakyan at sa iyong pagmamaneho. So sa ganitong situation naman, ipapakita ko naman sa inyo yung pagkakaiba ng paggamit ng dry steering sa paggawa ng 3-point turn sa ganitong klase ng kalsada. So una, ipapakita ko muna sa inyo, gagamit tayo ng dry steering, tapos yung sumunod naman, hindi na tayo gagamit ng dry steering, okay? So para maipakita ko sa inyo yung benefits ng dry steering sa mga ganitong klase ng situation. Okay mga ka-fixed, so nakatabi na tayo sa gilid ng kalsada, gagawin ko na yung 3-point turn with dry steering. Okay mga ka-fixes, so ngayon naman gawin naman natin yung 3-point turn without dry steering. Okay, so without dry steering, kung mapapansin mo, imbis na 3-point turn lang, ang nangyayari 5-point turn tuloy. Okay mga ka-fixed, so i-demo ko sa iyo ngayon yung free dry steering na sinasabi ko. So basically ito yung paggamit ng dry steer na hindi natin tinatapakan yung ating foot brake at hindi rin tayo nag-a-apply ng ating handbrake para makapag-adjust ng tama yung ating sasakyan base dun sa maneuver na ginagawa natin. So gagawa ako dito ng 3-point turn sa kalsada na ito, then gagawin natin yung free dry steering. Okay? Okay mga ka-fixed, so ganun yung free dry steering, no? So habang nagda-dry steer ka, huwag kang mag-a-apply ng brake, foot brake at wag ring naka-engage yung iyong handbrake para makapag-adjust ng tama yung iyong sasakyan base sa maneuver na ginagawa mo. Okay?
So para naman sa mga uphill, sa mga downhill, pwede ka naman gumamit ng dry steering. Then kung kailangan mong tapakan yung iyong foot brake, pwede naman. Pero i-release mo siya ng bahagya or paunti-unti habang ginagawa mo yung pagda-dry steer. Hindi mo naman kailangan tapakan yung iyong preno all the way. At kagaya ng palagi kong sinasabi, tandaan na walang sino man ang pinanganak na magaling. Kailangan natin ng sapat na panahon at pagsasanay upang maging magaling tayo sa anumang bagay.